Magandang morning sa ating lahat! Narito at muling nagbabalik ang inyong pinaka-paboritong DJ sa umaga, DJ Jendy! Kasama ang inyong katsikahan, DJ Kylie! Ang programang ito ay hatid ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Vita Biscuits, parang life. Globe Telecom, abot mo ang mundo. Mga kaibigan, isa na naman pong kwento ang inyong mapapakinggan tungkol sa isang mag-asawang Izanagi at Izanami. Ang alamat mula sa Japan. Amaterasu. Ayon sa Kojiki, noong unang panahon, ang mag-asawang Izanagi at Izanami ay masayang nagsasama. Sila ang Diyos at Diyosang responsable sa paglikha ng kapuluan ng Japan. Nagkaroon sila ng 8 anak. Sa kasamaang palad, nasawi sa panganganak sa Izanami sa bunsong si Kagutsuchi. Dahil sa galit, pinatay ni Izanagi ang sanggol. Nalungkot ng husto si Izanagi sa pagkawala ng asawa kaya't pinuntahan niya ito sa Yomi, ang madilim na lupain ng mga patay. Natagpuan niya si Izanami at pinilit na isama pabalik sa kanilang tahanan sa daigdig ng mga buhay. Pumayag ang diyosa, subalit nagsabi itong mamamahinga muna sa kanyang silid. Nainip sa pag-iintay si Izanagi, kaya't lihim niyang pinuntahan ang asawa. Pagpasok niya sa kwarto, tumambad sa kanya ang naagnas at tinuuod na katawan ng dating maganda at kahali-halinang si Izanami. Napatakbo sa takot si Izanagi at nagmamadaling nilisan ang Yomi. Pagdating ni Izanagi sa kanyang tirahan, agad niyang nilinis ang sarili. Nang siya ay naghilamos, isang diyosa at 2 bathala ang lumabas mula sa kanyang mukha. Si Amaterasu o Mikami, ang diyosa ng araw, ay nanggaling sa kanyang kaliwang mata. Si Tsukuyomi, ang diyos ng buwan, ay nagmula naman sa kanang mata ni Izagani. Lumabas sa ilong si Susanoo, ang diyos ng bagyo at dagat. Itinalaga ni Izagani ni Amaterasu na mamuno sa kalangitan at ipagkaloob dito ang sagradong kwintas niya. Nagalit si Susanoo sa ginawang ito ng ama. Nagreklamo ito at dahil doon, pinarusahan siya ni Izanagi. Sa halip na ipatapon niya si Susanoo sa Yomi, bago umalis, nagtungo siya sa kalangitan upang umunay magpaalam kay Amaterasu. Pansamantala muna nating putulin ang kwento ni Izagani. Time check, 8:30 ng umaga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, Lady Luisa Magdarayo. At ako naman po, si Kentian J. Josue. Narito ang mga nagbabagang balita. Eroplano at helicopter ng US Army nagsalpukan sa ere. Practical test sa motorcycle riders hihigpitan na ng LTO. 6 na estudyante sugatan sa chemical explosion. Barko ng China na itaboy ng PCG. Duterte kay Marcos, bigyan kami ng patas na eleksyon. Pangulong Bongbong Marcos, tinablan na ang hamon na hair follice test. Mustahin naman natin ang lagay ng panahon. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang latest ng weather update ngayong araw, Thursday, January 30, 2025. Sa kasalukuyan po ay patuloy pa rin po ang epekto ng shear line dito po sa silangang bahagi ng Southern Luzon, pati na rin po sa Kabisayaan. At kung makikita rin natin dito sa ating latest satellite images, may mga kumpol na kaulapan po tayong mamamataan. Mostly dito po sa eastern sections ng ating bansa. At dito naman po sa may eastern sections ng Mindanao, dyan po sa Cagara at pati na rin sa Davao Region.
ay mararanasan din po natin ng maulan na panahon, dulot naman po na ito ng epekto ng easterlies or yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Nakikita po natin dito sa latest satellite animation, mostly silangang bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng pag-ulan ngayong araw, samantala sa western sections naman po ng ating kapuluan, asahan po natin ang bahagyang ang ulap hanggang sa maulap po sa kalangitan kung may mga pag-ulan man ang mahinang pag-ambon na mararanasan sa malaking bahagi or western section ng Luzon area. At possible pa rin po ang mga isolated na thunderstorm na usually na nararanasan po sa hapon o sa gabi. At sa mga susunod na araw, particularly this coming weekend, unti-unting hihina yung epekto nitong shoreline pati na rin ng northeast monsoon. Possible po ang pagdating sa Sabado ay makakaranas po tayo ng mainit na panahon sa malalaking bahagi ng ating bansa. Sa may bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, ngayon din dito sa may Aurora. At dahil naman po sa shoreline, possible po yung skirting rain and thunderstorm sa Quezon. Ngayon din sa Laguna, pati na rin sa Bicol Region. At dito na po nagtatapos ang weather update ngayong araw. Ako po si Kylie Toledo, nagbabalik! Gayunpaman, naghihinala si Amaterasu na nais lamang ng kanyang kapatid na agawin ng kanyang kaharian, kaya't pinaghandaan niya ang isang digmaan. Dala ang sandatang busog at palaso. Naghamon siya ng pakikipagtunggali at pumadyak sa mundo na nasa kanyang paanan. Sinabi ni Susano na wala siyang balak agawin ang kapangyarihan kay Amaterasu. At sa halip ay, sinabi niyang patunayan nila kung sino ang lubos na makapangyarihan sa pamamagitan ng paglikha ng mas maraming Diyos. Sinimulan ni Amaterasu ang tunggalian sa pagbali ng espada ng kapatid sa tatlo. Nginuya niya ito at iniluwa. Lumabas ang ulap mula sa kanyang bibig at nabuo ang tatlong diyosa. Kinuha ni Susano ang kwintas ng buhay na nakatali sa buhok at braso ni Amaterasu. Kinagat niya ang beads ng kanyang ngipin at mula nito ay lumabas ang 5 Diyos. Ipinahayag ni Susano ang kanyang pagkapanalo, subalit hindi pumayag ang kapatid at sinabing siya ang nanalo dahil nagmula ito sa kanyang mga alahas. Hindi pinansin ni Susano ang pagtutol ni Amaterasu at sa halip ay nagdiwang ito sa pamamagitan ng pagdadala ng napakalaking kasarian sa daigdig. Winasak niya ang mga palayan at ang mga irigasyon ng tubig. Nagalit ng lubusan si Amaterasu nang balatan ni Susano ang isang kabayo at ihagis ito sa lugar kung saan nagahabi ang kapatid at ang kaniyang mga utusan. Isa sa mga utusan ni Amaterasu ang namatay sa matinding takot. Dahil sa pangyayaring ito, idagdag pa ang ginawa ni Susano sa kabayo na itinuring ni Amaterasu bilang sagrado. Nagpupuyos sa galit na umalis si Amaterasu at nagtago sa kuweba ng Iwayado. Bunga nito, binalot ng kadiliman ng buong daigdig. Ang mga Diyos ng kasamaan ay lubos na nagdiwang dahil magagawa nila ang masasamang balak ng hindi nakikilala. Ngunit ang mabubuting Diyos ay nakiusap sa Diyosa ng araw na bumalik na sa daigdig. Ngunit hindi sila pinakinggan nito. Nagplano ang mga Diyos at Diyosa. Nakakita sila ng tatyaw na tumilaok sa pagbubukang liwayway. Gumawa sila ng salamin sa pamamagitan ng pagsasabit ng mga hiyas. Pagkaraang maihanda ang tatyaw at salamin sa labas ng kuweba ni Amaterasu, pinakiusapan nila ang Diyosa ng bukang liwayway na si Amano Ozume.
na sumayaw ng pabaligtad. Nagsimulang tumilaok ang tatyaw at sumayaw ang diyosa. Ang kanyang paa ay lumikha ng napakalakas na ingay hanggang sa madala ang diyosa sa kanyang sayaw at hinubad ang kanyang kasuotan. Lahat ng mga Diyos na lalaki ay nagtawanan. Hindi mapigilan ni Amaterasu ang sarili na usisain ng nangyari, kaya't lumabas siya. Bumungad sa kanya ang sariling anyo sa salamin at nabihag siya ng kanyang sarili. Noon lamang niya nakita ang kanyang maringal na kagandahan. Nawala ang kalungkutan ni Amaterasu. Nawala ang kalungkutan ni Amaterasu. Muli niyang niliwanagan ang daigdig at nakipamuhay muli. At dito nagtatapos ang alamat mula sa Japan, ang Amaterasu. At dito na po nagtatapos ang ating chikahan. Tayo po ay mag-ingat sa mga napapanong isyu ng bansa. Muli kami ang inyong paboritong lingkod sa umaga, mapausapang katakutan man yan o isyong panlipunan. Ako ang inyong pinakamaganda at paboritong DJ Jenny! At ako naman po ang inyong paboritong kachikahan, DJ Kylie!